Hello mga mahal kong viewers, mga katililing. Saan man kayo sa ating mundo, North or South, East or West, Madam Orasyon at your service! Kung natagpuan mo ang video ito, hindi ito aksidente. May isang bagay na nakatakdang makaabot sa iyo ngayon. Ito ay timeless reading na ibig sabihin ay hindi mahalaga kung kailan ka nanonood. Kung nandito ka ngayon, ang mensahe ay para sa iyo. I'm asking the universe for clarity, protection, honesty, and gentle guidance para sa sinumang nanonood sa videong ito. Yan. Start tayo kaagad. Shuffle muna. Ito yung ating first card. Second card. The third. The fourth. Parang lahat pentacles. Parang pentacles yung lumalabas. Maraming pentacles. Meron ding swords. Ito yun. Okay, so try natin na basahin kung ano ang ibig sabihin nito. So, dalawa yung lumabas. Ito yung swords tsaka pentacles. Pero mas marami ang pentacles dito. Pag pentacles, may kinalaman yan sa kaperahan o sa kalusugan ng isang tao. Okay? O, dito muna tayo sa pinakaunang card. Ito yung Heart of the Matter. Yung Heart of the Matter, ito yung kabuuan ng lahat ng mga cards. So, dito lahat nakafocus sa pinakauna na card. Ito yung Knight of Pentacles. So, ito yung kasalukuyan mo. I repeat, ang pentacles, ito ay may kinalaman sa kaperahan o kayamanan o mga pag-aari ng isang tao o maaari rin ito sa kalusugan ng isang tao. Basta physical form siya na nahahawakan, nakikita mo. So, ito yon. Knight of Pentacles, sorry. So, ibig sabihin nito, pag Knight of Pentacles, ano siya? Pasensyoso, loyal. Ito isang tao na pasensyoso, loyal, stable, tsaka secure, very responsible, lalo na sa pera, sa paghawak ng pera, very responsible. Sa trabaho, for example, very efficient. Ayan, well-disciplined. Tapos, may nakikita rin ako na binibigay ang effort niya sa ginagawa niya. O maring ikaw ito. Ito yung energy mo ngayon. Ito yung pinakamalakas na energy mo ngayon. Okay? So, focus ka talaga sa mga goals mo. Yan. Pero, pinapaalala lang dito ng card na ito na kailangang mag-enjoy ka din sa buhay. Okay? Must remember to enjoy life too. Huwag lang trabaho ng trabaho. Kayod ka lang ng kayod dito. Ayan. Kasi binibigay mo 100% ang trabaho mo kung sa career ito o sa kaperahan yung tinutukoy. So, huwag mong kakalimutan din ang kalusugan mo. Kasi, nakaka-apekto din yan sa kalusugan mo. Yung mental health mo, especially, o physical health. Baka kulang ka na ng tulog sa kakatrabaho, kahit sa gabi, nagtatrabaho pa rin, wala kang pahinga. So, kailangan na magpahinga ka rin, mag-rest, tsaka mag-relax. At importante ay mag-enjoy ka rin sa buhay mo. 'Di ba? Kasi isa lang ang buhay natin. Ang pera nandyan lang yan. Mahanap mo pa yan. Mawala man yan ngayon, babalik yan sa susunod or sa future. Pero ang buhay ay iisa lang. Okay? So, mas mahalaga ang kalusugan kesa sa kaperahan. Okay? So, mas maganda both. Pero kailangan i-balance mo yan, ha?
my work, my time for work, my time for play or relaxation or rest. So, yan yung pinapakita ni Knight of Pentacles. So, ito yung kasalukuyan mo. Busy-busy ka ngayon. Yan. Okay? So, tingnan natin ang nakaraan mo. Dito naman ay Page of Pentacles. So, yan, kapirahan din, no? Pera yung pinag-uusapan talaga dito. Or maaaring kalusugan mo ito. Ha? Kung hindi man pera, maaaring kalusugan mo. So, ibig sabihin nito kasi yung nakaraan mo. Sa nakaraan mo, pag page kasi, mataas yung ambisyon mo. Ayan, yung ambisyon mo sa buhay. Gusto mong mag-succeed siguro. So, yan. Kaya sa kasalukuyan, ano ka talaga dito? Binibigay mo yung 100% effort mo sa hard work mo. Dahil dito, maybe dito, kasi connected yan. Dahil sa marami kang ambisyon. Mataas yung goals mo siguro. Or may inaano ka, dinidream ka na isang bagay na kailangan mo talagang pagtrabahuan. So yun. Sa kasalukuyan, tinatrabaho mo ang mga dreams mo dito. Dito sa nakaraan mo. Mga ambisyon mo sa buhay. Ito yun. Yung desire mo. Yung mga desire mo, mga ambition mo, yung craves mo, ayan. So, dito naman, sa nakaraan, nag-study ka dito talaga. Ito yung, nag-learn ka ng mga bagay-bagay, lalo na yung mga skills mo. Dito mo hinasa dito sa nakaraan mo. So, ngayon, ina-apply mo na yung mga natutunan mo sa kasalukuyan. So, dito, pinag-aaralan mo ito dito. So, nangyari na ito. Pinag-aralan mo na lahat. So, ngayon, ina-apply mo na yung natutunan mo para sa mga desire mo dito or yung mga dreams mo. So, dito hinaharap mo na siya. Unti-unti mo na siyang inaabot. Okay? So, yun. So, dito rin maaari din ito may mga oportunidad na dumating, new opportunities, maaari sa trabaho, kaya nga ganito, dito baguhan ka pa lang, o dito, alam mo na yung ginagawa mo. Kaya lang, busy ka dito. See? Busy ka dito. Dito, baguhan ka pa lang. Newbie ka pa lang dito, kumbaga. Or novice. Okay? So, yan ang ibig sabihin. Maaring dito, new career, new job. Ganyan. Ito yun. New house, new car. Basta mga gamit. Yan. Mostly yung physical things. Ito yun. Or sa health mo din. Maaring ganito. Maaring nagkasakit ka, tapos busy ka na sa pagpapagaling, ganyan. Pwede rin, gusto mong maging, mas malusog. O nag-start ka sa, fitness, ganyan. Pumupunta ka sa gym, ayan. Or gusto mo makamit mo yung minimithi mo na katawan, yung body figure mo. Pwede rin to sa physical mo na katawan. O medyo chubby ka, for example, gusto mo maging sexy. So yan, trabaho ka ng trabaho ngayon. Punta ka sa gym. Araw-araw nagji-gym or nagda-diet ka o kung ano mang ginagawa mo, ganyan. Busy ka ngayon. Para sa goal mo, sa fino-focus mo na goal na makamit mo yon. So depende yon, maaaring sa kaperahan, maaaring sa katawan. Basta connected yan. It's either money or health. Yan. Okay? So, yun. And sa future naman, ito yung future mo, 10 of Pentacles. Pag 10, it means completion. Matatapos na siya. So, whatever yung ginagawa mo dito, sa future, matatapos na din siya. Kasi 10 of Pentacles. So, meaning nito, maaaring din ito, may abundance, may stability. Ayan, appreciation of the gifts of life. Yan, focus kasi yan sa health din. About life. Freedom. Yan. Basta connected sa money. Ayan, maraming pera o kaperahan. Abundance. Wealth. Security. Pero maaari din ito, family legacy. Let's say, trabaho ka ng trabaho para sa mga anak mo sa future.
Yung ginagawa mo ngayon ay para sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. In the future, meron kang maibibigay sa kanila na legacy. Ano yan? Or inheritance, kumbaga. Sa mga anak mo, sa mga apo mo, ganyan. So, dito, trabaho ka talaga. Kayod ng kayod ka dito para sa kanilang future. Ayan, para maganda yung mangyayari sa future nila. Ayan, oh. So, yun, ha? So, connected yan. Okay, so let's continue dito naman sa taas. Ito yung strength mo sa ngayon. Ito, Nine of Pentacles. Near completion, maganda din ang card na ito. Okay? Kasi meaning nito, pag nine of Pentacles, it means the fruits of your labor. So, makikita mo dito yung pinagtrabahuan mo. Ayan, ha? Connected yan dito sa kasalukuyan. So, yun. Meron siyang maha-harvest. Yung lahat ng mga efforts mo na in-apply mo dito ngayon, sa ngayon, meron siyang makukuha. Ayan, meron kang mapapala sa lahat ng effort mo ngayon. Ayan. Sa mga lahat ng ginagawa mo, pinagtatrabahuan mo. Susulit ang pagod mo ngayon. Ayan, ito yung strength mo. So, sure siya na meron kang maha-harvest. Okay? Meron kang mapapala sa lahat ng effort mo ngayon na ginagawa. Okay? Huwag lang ma-overwork. Okay? Avoid lang na ma-overwork ka kasi, ayan, mababurn out ka pag ma-overwork ka dito. So, yun. Kasi sure yan, Sure, meron kang makukuha. Marami, dito. Ayan. Parang mga prutas siya, At mapipitas mo sila in the future. So, yan ang Nine of Pentacles. Okay? Meron kang success, may rewards na makukuha. Or independence, abundance, prosperity. Basta lahat positibo. Ayan. Pero, kailangan marunong kang humawak din ng pera. Okay? Kasi meron kang makukuha. Yun nga lang, kung hindi ka marunong mag-alaga noon, lahat yan mawawala. Okay? So, hindi forever meron kang mapipitas. Mauubos at mauubos din yan. So, kailangan wise ka sa paggamit ng kaperahan mo. Okay? So, yan ang strength mo sa ngayon. Okay, dito na tayo sa weakness mo. Ayan, Eight of Pentacles. Ayan. So, weakness mo naman, ito yung kahinaan mo sa ngayon. So, dito, kasi nasa weakness mo ito, may time na napapagod ka. So, tinatamad ka. At ayaw mo nang gawin yung kailangan mong gawin. Lahat ng mga responsibilidad mo dito, kasi napagod na ako, matutulog na lang ako. Para siguro, enough na yan, hindi na, titigil na ako sa ginagawa ko. Ganyan. Kasi dito, kailangan hard work, So, siguro na burnout ka na sa kakatrabaho. So, yun, napagod ka. So, nag-stop ka talaga. Hindi ka na nag-continue sa ginagawa mo kasi na burnout na. Yan yung negative nga pag na-overwork. Kaya nga dito, sabi ni Knight of Pentacles, remember to enjoy your life also. Huwag lang trabaho ng trabaho kasi ito yung mangyayari dito sa weakness mo. Pag ito, yung i-apply mo na weakness mo, lahat mapupunta sa wala. Okay? Mapapalpak lahat ng mga plano mo kasi ikaw lang mismo ang sisira sa mga plano mo. Ayan, dito. Kasi dito na burnout ka na. Tumigil ka na. Ayan, nag-stop ka ng mag-dream, nag-stop ka na sa mga goals mo, napagod ka na, ayoko na. O same ito, example. Same ito sa YouTube. Gusto mo maging maging maganda yung channel mo. Magkaroon ka ng maraming views. Hindi naman yan ngayon isang araw lang marami ka ng subscribers, di ba? It takes time.
So, kailangan enjoy ka rin. Hindi puro lang grind kasi mapapagod ka niyan, mabu-burnout ka. Tapos yung resulta hindi mo pa nakikita nga. It takes time kasi, 'di ba? So, pag ano ka, walang tulog, live ka everyday, tapos mag-video ka everyday, mag-post ka everyday, mapapagod ka. Mapapagod ka. So, kailangan i-balanse mo. Mag-relax ka din at the same time. Okay? Relax ka din. I-balanse mo. Kasi ito yung mangyayari, mabu-burnout. So ano mangyayari pag ganun? Stop ka na. Yung channel mo, magbabayo na yan. Mawawala kasi nga, napagod ka, nag-stop ka na, hindi ka na nag-post ng videos. After a while, napagod ka na. 'Di ba? So, yun ang mangyayari. Para example lang. Example. Depende yan kung anong sitwasyon ka ngayon. Kung nasaan ka ngayon. So, yun. Okay? Example lang yun. Now, let's continue to the earth sign. Dito sa earth. Earth sign mo dito. We have King of Swords. Pag sa earth kasi, ito rin yung may kinalaman din ito sa money and health sa earth na element. And then, yung nandito sa earth area mo ay King of Swords. So, ibig sabihin nito, pag swords naman, ang sinasabi dito, yung mental state mo. Kung ano, yung mga iniisip mo. Ito yun. Okay? So, Ten of Swords, King of Swords, sorry. Ibig sabihin dito, you need to follow your head over your heart. Yun yung sabi kasi king. Yung king kasi mas fina-follow niya yung isip niya kaysa sa heart niya. Mag-opposite yan sila ni queen. Pag si queen naman, fina-follow ang heart over the head. Ganyan yan. So, pag si king dito kasi, you need to follow your head over your heart. Okay? Tapos, kailangan din ng discipline. Ayan, discipline, truth, being logical sa iniisip mo. Always logical. Ayan, ang being, ano ka dito? Magandang leader. Yan. May fairness, strong-minded, and very intelligent. So, yan yung energy mo sa ngayon. Siguro sa ngayon, fina-follow mo yung head mo over your heart. So, yun. Sa kasalukuyan. So, ito yung energy mo. Okay? So, dahil nga siguro focus ka talaga sa mga goals mo, so yan, strong-minded ka dito. Hindi ka nagpapadala sa mga, ganyan, mga negatibo. Yan. Okay? So, yun. Walang puwang sa'yo ngayon ang mga drama-drama kasi nakafocus ka sa goals mo. Pero nga, wag ma-overwork, okay? Ayan. So, kailangan fair ka din. Kung sa trabaho ito, kung ikaw ang boss, dapat maging fair ka din sa mga empleyado mo. Okay? Wag masyadong authoritarian. Kasi, mahirap din pag ganun. Okay? So, ibalanse mo rin kung kaya. Huwag masyadong laging logical ka kasi may times talaga na kailangan din natin gamitin ang ating puso. Ang pag-iintindi rin sa iba. Okay? So, kahit tama ka, mas maganda pag magiging mabait tayo or kinder tayo sa iba. Sa ating pakikitungo sa ibang tao. Okay? Yun yung pinaka-importante sa lahat. Pagkakaunawaan, pagkakaintindihan. Okay? Kailangan may respect and understanding. Okay? Hindi importante ang pagiging tama. Importante may respeto tayo. Intindihin natin ang mga ibang tao sa paligid natin. Minsan nga mali sila, pero yun talaga. Kasi pag hindi ka rin makikinig, pareho ka na rin sa kanila, 'di ba? So, yun, control lang yung mo din, puso mo. Huwag masyadong high blood. Kasi most of the time, pag focus sa goal, tapos may problema, ayan, madali kang ma-high blood.
Lalo na pag busy ka, di ba? Pag busy tayo, may mga asungot dyan na nabibisi nga tayo dito, maraming mga atsuchos. So, ayun, anong nangyayari? Naha-high blood tayo, nagagalit tayo. Diba? Mga pakialamera. So, yun. So, control din, okay? Ayan. So, next dito tayo sa air sign, sa air element. Yung energy mo dito ay Queen of Swords. Ayan. Parang ano sila, opposite. Kasi ito dito naman sa Queen of Swords, ibig sabihin nito, fina-follow mo dito yung heart mo over your mind. So, ayan o. So, importante maging balanse. Balanse lang siguro yung sinasabi sa'yo ni universe. Okay? So, dito yung over your head over your heart. Dito naman, your heart over your head. Ayan, kasi dito sa Queen of Swords, ito yung sa mental mo. Mental, kung ano yung mga iniisip mo. Ito yun. So, dito daw, yung energy mo is Queen of Swords. Pag ito naman, yung being i-clear mo yung mind mo, yung thinking mo, pagiging totoo, ayan. Or maaaring, matandang babae na maaaring magbigay sa iyo ng advice sa mga bagay-bagay sa larangan ng kaperahan or negosyo or sa kalusugan. Maaaring ganon. Basta siya, wiser siya na babae. So most of the time, matanda siyang babae or older woman. Yan. Maaaring mama mo, lola mo, ganyan, tita mo, or boss mo, or ikaw ito, ayan, na wiser. Okay? So, yan. Na, din, honest, or totoo. So, yan yung Queen of Swords. Okay? Now, let's go to the next. Dito tayo sa fire element mo. Ito yung drive mo sa ngayon. Yung will mo, yung willpower mo dito sa fire. Yan. Nandito yung judgment. Ayan, pag judgment, ito yung parang yung resulta sa mga lahat ng mga nagawa mo o mga ginawa mo. Karma, maaring katulad ng sa karma, yung judgment. Okay? So, depende sa kung ano yung ginawa mo. Kung maganda yung mga ginawa mo, yung resulta magiging maganda. Kung hindi maganda naman, ibig sabihin hindi maganda ang resulta. Same ba sa karma? May good karma, may bad karma. So, yan. Okay? Yan. So, alam natin, hindi ko na ito kailangang i-explain. Basta kung ano yung ginawa mo, yun ang magiging bunga. Okay? Whether it's good or bad. So, yan ang magiging bunga or judgment. Okay? So, yan ang ibig sabihin dito. Maaari din, sandali. Ano pa ba yung pwede kong i-explain dito sa judgment card? Maaring reflection sa mga, yun nga, parang mirror or reflection sa ipinapakita mo. For example, sa tao. Kung ano ka. So, yun. Reflection mo. Pwede rin. Or pwede rin awakening. Yan. Marami kang mga realization sa buhay. Siguro may natutunan ka sa mga bagay-bagay na nangyari sa iyo. So, dapat pala ganito yung ginawa ko. Dapat pala naging mabait ako. Dapat siguro ganito. So, yan, mga realization sa buhay, mga natutunan mo, mga learnings mo na nakamit. So, ito yun. Judgment card. Okay? And, dito tayo sa last. Ito yung, kalimutan ko na. Ano pa ba yung isang elemento? Kasi ito yung earth. Water. Ay, nako. Si Madam Orasyon. Makakalimutin ngayon. Medyo weak yung energy ko ngayon. Pasensya na, guys. Mga katililing. Natutulog pa si Madam Orasyon. Okay.
Dito sa water naman, ito yung feelings mo, ito yung emotion mo. Ito yung energy na lumalabas. Super ganda ng energy, the sun. Meaning, sa ngayon, sa kasalukuyan, ikaw ay masaya. Ayan, masaya. There's joy, there's happiness. Ayan o, nag-i-enjoy ka dito. Very positive card yan. Kung sa card pa ito, it's a yes sign. Kung ano man ito'y malaking yes sa ngayon. Kung ano man yun, yung mga katanungan mo, malaking yes siya. May joy, may success, may celebration, may pleasure, kasiyahan, enlightenment. Yan. Basta lahat positibo. Okay? Yan yung sun. So, ito yung mga cards sa ngayon. Super ganda ng mga cards. Actually, ito lang medyo nakakaano to. Ito lang. Tagilid tayo dito sa Eight of Pentacles. Pero overall, very nice. Very nice, guys. So, let's continue to the next card here. Ayan. Tingnan natin ang additional. Kung ano yung gustong sabihin ni Universe. Don't count the days. Make the days count. Ayan. Ayan, naka-connected yan dito sa kasalukuyan mo, sa Knight of Pentacles. I repeat, don't count the days. Ayan ha. Kasi bilang tayo ng bilang. Ilang araw pa kaya magbibilang ako. Ayan. Kasi focus ka lang sa kakatrabaho mo, hindi ka nag-i-enjoy sa ginagawa mo. So bilang ka ng bilang, ilang araw na, ilang taon, ilang buwan na ang nakalipas. So ka na, yun lang yung focus mo lagi, trabaho, paggising ng umaga, matutulog ka, ganun. Dapat, in everyday din, sa buhay mo, may ginagawa ka na nag-i-enjoy ka din. Para to make the days count. Kumbaga, nag-enjoy ka sa araw na iyon. 'Di ba? Hindi ka napagod lang sa araw na yun. Natapos na din yung araw, bukas na ulit. Day 2 naman, day 3, day 4. Repeat lang ng repeat. Ganun lang yung nangyayari sa buhay mo. No enjoyment. So, para magkaroon ng meaning yung buhay mo sa pang-araw-araw mo, meron kang gagawin na nag-i-enjoy ka din. At the same time, kahit nag-work ka, nagtatrabaho ka, may enjoyment ka pa rin somehow. So, magbigay ka kahit ilang oras lang sa isang araw mo, every day. Magplano ka kung ano yung nakakasaya sa'yo. Nagbibigay sa'yo ng kasiyahan para maging meaningful din ang buhay mo. 'Di ba? Hindi na waste lang siya kasi nagtrabaho ka lang, hindi ka nag-enjoy, napagod ka. 'Di ba? Yun lang. Stress ka. Walang meaning yun. Ayan, ha? So, yan yung ibig sabihin dito. So, you give meaning to your life din. Kaya, sinasabi dito, make the days count. Diba? Yun. You do not count the days. Okay? Just make the days count, as I said. So, yan yun. Okay? And the last. Ito. Tingnan natin kung ano yung makukuha natin. Ito yung final message ni Universe. Okay, we have escapist. Come home to yourself. Ayan. Yan din. Come home to yourself. Ayan. So, bigyan mo ng importansya yung buhay mo. Yung sarili mo. Okay? Huwag ka lang focus masyado sa mga mahal mo sa buhay. I understand. Lahat tayo ginagawa natin ang lahat, nagwo-work hard tayo para sa ating mga mahal sa buhay. Pero pinaka-importante, ang sarili natin. Huwag nating kalilimutan ang sarili natin. Okay? Hindi lang ang kasiyahan or yung kasaganahan ng mga mahal mo sa buhay. Isipin mo din ang sarili mo. Love yourself. Okay? Come home to yourself. Kasi minsan nakakalimutan natin ang sarili natin sa kakafocus natin para sa iba. Okay? Ito yung alalahanin natin. Mahalin natin ang sarili natin. Okay? Huwag kalilimutan ang sarili natin. Pamper ourselves too. Okay? Ipamper natin.
mahalin natin. Lalo na yung katawan natin. Mahalin natin yung katawan natin kasi bugbog sarado yan pag na-overwork ka, stress ka, di ba? Nagre-release yan ng mga cortisol sa katawan na nakakakos ng mga sakit. Yun, ha? So, first and foremost, bago tayo magmahal sa iba, mahalin natin ang sarili natin. Huwag nating kalilimutan ang sarili natin. Okay? Huwag lang tayong trabaho ng trabaho, kahit kumain, nakalimutan na natin kumain. Hindi rin tayo natulog. Diba? Pag kulang ng tulog, anong mangyayari? Bababa ang enerhiya natin. Yung katawan natin, manghihina. Okay? So, unang-una, alagaan natin ang sarili natin para tayo makapagtrabaho ng tama at ma-reach natin ang lahat ng mga goals at dreams natin para sa ating mga mahal sa buhay. So, yan ang advice ni universe sa ngayon. Okay? So, guys, isulat sa comment section ang mga gusto ninyong i-manifest. Or pwede rin isulat, I claim it, I claim for positive energy. Kung nakaka-resonate kayo, please comment down below. Okay? So, kung nag-resonate, ang mensaheng ito, maaari ninyong i-like ang video. Makakatulong ito upang maabot ng video ito ang iba na maaaring nangangailangan nito. Feel free to subscribe if you'd like more timeless readings like this. Thank you for being here. Take care of yourself. Goodbye for now. Madam Orasyon at your service.